Happy birthday to you! Happy birthday to you! Mahinang kinakanta ni Hiraya ang mga salitang iyon habang maingat na minamaneho ang sasakyan pauwi. Sa passenger seat, nakapatong ang isang mamahaling cake, ang paborito ni Dalisay, chocolate mousse na may caramel drizzle. 10 taon na silang kasal, ngunit hindi nawawala ang kilig at pananabik sa puso ni Hiraya sa tuwing gagawa siya ng isang bagay na espesyal para sa asawa. Ngumiti siya habang inaalala ang reaksyon ni Dalisay kaninang umaga nang batiin niya ito. Ang higpit ng yakap nito, ang tamis ng halik. Salamat, mahal. Bulong nito sa kanya. Ikaw lang ang kailangan ko. Sapat na. Iyon ang dahilan kung bakit kahit pagod mula sa trabaho, dumaan pa rin siya sa pinakamasarap na bake shop sa Villa Esperanza. Gusto niyang maging perpekto ang araw na ito. Isang simpleng selebrasyon, silang dalawa lang. Naghanda pa siya ng playlist ng mga paborito nilang kanta na malamang ay tumutugtog na sa kanilang sala ngayon. Nang pumasok siya sa kanilang gate, napansin niyang tahimik ang bahay. Medyo nakapagtataka. Karaniwan, naririnig niya agad ang TV o ang malakas na boses ni Dalisay na may kausap sa telepono. Ipinagkibit balikat na lang niya ito. Baka naman nagpapahinga ito sa kwarto. Mas maganda, para totoong sorpresa. Dahan-dahan niyang ipinarada ang sasakyan. Maingat niyang kinuha ang cake at dahan-dahang tinungo ang pinto. Pinihit niya ang seradura gamit ang sarili niyang susi at bumungad sa kanya ang pamilyar na amoy ng kanilang tahanan. Ngunit may iba pa. Ang musikang inihanda niya. Tumutugtog nga mula sa speakers sa sala. Ngunit sa halip na magdulot ng saya, tila naging isang malagim na tunog ito sa katahimikan ng bahay. Dahan-dahan siyang naglakad papasok. Ang bawat hakbang ay tila mas mabigat kaysa sa dati. Dalisay? Mahal? Tawag niya, pero walang sumasagot. Ang katahimikan ay binasag ng isang tunog. Isang tunog na hindi dapat naroroon. Isang halinghing. Mahina, pero malinaw, galing sa itaas, sa kanilang kwarto. Biglang nanlamig ang buong katawan ni Hiraya. Binitawan niya ang kanyang bag sa sahig, pero nanatiling mahigpit ang pagkakahawak niya sa kahon ng cake. Para bang yun na lang ang tanging bagay na pumipigil sa kanya na gumuho. Nagsimula siyang umakyat sa hagdanan. Ang puso niya ay kumakabog na parang gustong kumawala sa kanyang dibdib. Bawat baitang ay isang pagsubok. Bawat hakbang ay isang pag-aalinlangan. Ayaw niyang paniwalaan ang tumatakbo sa kanyang isip. Hindi maaari. Hindi si Dalisay. Nang marating niya ang tuktok ng hagdanan, mas luminaw ang mga tunog. Hindi na lang isang halinghing, kundi 2 boses na sinasabayan ng mga ungol ng pagnanasa. Hindi siya makahinga. Nanigas ang kanyang mga paa sa kinatatayuan. Ang pinto ng kanilang master's bedroom, ang kanilang santuwaryo, ay bahagyang nakaawang. Isang maliit na siwang, sapat na para masilip ang impyernong naghihintay sa kanya. At doon, nakita niya, isang anino ng 2 taong magkadikit, gumagalaw sa iisang kumpas sa ibabaw ng kanilang kama. Ang kama kung saan binuo nila ang kanilang mga pangarap. Ang kama kung saan siya natutulog bawat gabi. Yakap-yakap ang lalaking pinangakuan niya. Nang habang buhay, ang boses ng lalaki, walang duda. Si Dalisay iyon. Ang kanyang halakhak, na dati musika sa kanyang pandinig, ay ngayon isang kutsilyong sumaksak sa kanyang puso. Ngunit ang boses ng babae, ang halinghing na yon. Pamilyar. Sobrang pamilyar. Isang malamig na takot ang gumapang sa kanyang buong katawan. Mas matindi pa sa unang pagkabigla. Dahan-dahan, na parang gumagalaw sa ilalim ng tubig, itinulak niya ang pinto ng kaunti pa. Sapat na para makita ang salamin sa kanilang aparador na nagpapakita ng refleksyon
ng mga nangyayari sa kama. Nakita niya si Dalisay at nakita niya ang babae. Ang babaeng nakapatong dito, ang buhok nito ay nakakalat sa unan, ang unan ni Hiraya. At nang humarap ito, kasabay ng isang halakhak na puno ng tagumpay, nakita ni Hiraya ang mukha nito, ang mukha ng kanyang ina, ang mukha ni Luningning. Bumagsak ang mundo ni Hiraya. Ang hangin ay tuluyang nawala sa kanyang mga abaga. Ang mga tunog sa paligid ay naglaho, napalitan ng isang matinis na ugong sa kanyang tainga. Ang hawak niyang cake. Hindi niya namalayang unti-unti na itong nayuyupi sa higpit ng kanyang pagkakahawak. Ang matamis na amoy ng tsokolate ay tila naging amoy ng pagkabulok. Walang luha, walang sigaw. Isang malalim at nakakabinging katahimikan ang bumalot sa kanyang kaluluwa. Para siyang isang multo. Dahan-dahan siyang umatras, walang ingay. Bumaba siya ng hagdanan. Ang mga paa niya ay parang hindi nakatapak sa sahig. Pagdating sa sala, marahan niyang ibinaba ang kahon ng cake sa sahig. Ang dating perpektong obra ay isa ng basag na pangarap sa loob ng nayuping karton. Isang perpektong simbolo ng kanyang buhay. Naglakad siya palabas ng pinto. Isinara ito ng walang kaluskos at pumasok sa kanyang sasakyan. Doon, sa loob ng 4 na sulok ng kanyang kotse, sa wakas ay bumigay siya. Ngunit hindi ito isang malakas na pag-iyak. Ito ay isang tahimik na pag-agos ng mga luha, mainit, mapait, at walang katapusan. Tanging ang sakit na gumuguhit sa bawat hibla ng kanyang pagkatao. Ang sorpresa ay para sa kanya pala talaga. Isang sorpresang sumira sa lahat. Nakatitig lang siya sa bahay, ang bahay na binuo niya, ang tahanan na pinuno niya ng pagmamahal. Ngayon, isa na itong lugar ng krimen, ang pinangyarihan ng pagpatay sa kanyang puso at tiwala. Ilang minuto siyang nanatiling ganoon, tulala. Ang sakit ay unti-unting napalitan. Ang kalungkutan ay naging apoy. Ang mga luha ay tumigil sa pag-agos at ang kanyang mga mata na kanina'y puno ng pighati ay ngayon ay nagliliyab sa isang bagay na mas malamig, mas matigas, puot. Pinunasan niya ang kanyang mga pisngi gamit ang likod ng kanyang palad. Huminga siya ng malalim. Sa halip na tumakas, may ibang nabuo sa kanyang isipan. Pinaandar niya ang makina, ngunit pinatay niya rin ito kaagad. Binuksan niya ang pinto ng sasakyan. At muli, parang isang anino sa dilim, tahimik siyang naglakad pabalik sa pinto ng impyernong iyon. Hindi siya aalis. Hindi siya tatakbo. Ang laro ay ngayon palang magsisimula. Bumalik si Hiraya sa harap ng pinto. Ang puso niya ay isa ng piraso ng yelo sa kanyang dibdib. Ang bawat tibok ay hindi na para sa pag-ibig, kundi para sa isang malamig at nag-aapoy na galit. Huminga siya ng malalim, pinunasan ang huling bakas ng luha sa kanyang mga mata at nag-ipon ng lakas. Inayos niya ang kanyang sarili sa refleksyon sa bintana. Pinilit ang isang ngiti sa kanyang mga labi. Isang ngiting hindi umabot sa kanyang mga mata. Muli niyang pinihit ang seradura, ngunit sa pagkakataong ito, gumawa na siya ng ingay. "Mahal? Dalisay? Nandito na ako." Malakas niyang tawag. Ang boses niya ay puno ng artipisyal na saya. Narinig niya ang kalabog mula sa itaas, ang mga nagmamadaling yapak, at ang mahinang pag-uusap. Ilang sandali pa, bumaba si Dalisay, nakasuot ng malinis na polo shirt, halatang kagagaling lang sa pagbibihis. Ang buhok niya ay bahagyang basa pa. Sa likod nito, sumunod si Luningning. Inaayos ang kanyang bestida, isang matamis na ngiti ang nakapaskil sa kanyang mukha. "Mahal, kanina ka pa?" tanong ni Dalisay. Ang boses ay may bahid ng kaba. Lumapit ito para yakapin siya. Nanigas si Hiraya sa loob ng isang segundo. Ang amoy ng pabango nito, na dating nagpapakalma sa kanya, ay ngayon parang lason.
Ngunit pinilit niyang yakapin ito pabalik. Kararating ko lang, medyo na traffic. Happy birthday, my love, sabi niya at hinalikan ito sa pisngi. Ang pisngi na ilang minuto lang ang nakalipas ay dinadampian ng halik ng sarili niyang ina. Nako, anak, kanina ka pa namin hinihintay. Sabat ni Luningning, lumapit din para yumakap. Gusto ko lang siguraduhin na maayos ang lahat para sa birthday ng paborito kong manugang. Salamat po, Mama, sagot ni Hiraya. Ang salitang Mama ay parang asido sa kanyang dila. Nasaan ang cake? Doon lang nila napansin ang nayuping kahon sa sahig. Oh my goodness! Sigaw ni Hiraya. Tinakpan ang kanyang bibig sa isang perpektong pag-arte ng pagkadismaya. Nabitiwan ko yata kanina sa pagmamadali. Ang clumsy ko naman. Nako, ayos lang yan, mahal. Mabilis na sagot ni Dalisay. Tila nagpapasalamat sa biglang pagbabago ng usapan. Ang mahalaga, nandito ka na. Hayaan mo na yan, Hira. Segunda ni Luningning. Maghahanda na lang ako ng makakain sa kusina. Habang papunta sa kusina si Luningning, sinundan siya ng tingin ni Hiraya. Ang bawat galaw ng babae, ang bawat ngiti ay isang insulto. Sa hapagkainan, ang lahat ay isang malaking dula. Nagtawanan sila. Nagkwentuhan. Si Hiraya ang gumanap na perpektong asawa, pinagsisilbihan si Dalisay, pinupunasan ang gilid ng labi nito, at nakikinig sa mga kwento nito na para bang iyon ang pinakamahalagang bagay sa mundo. Habang kumakain sila, nagpunta si Hiraya sa kusina para kumuha ng tubig. Sumunod si Luningning. Alam mo anak, napakaswerte sa'yo ni Dalisay. Sabi ni Luningning habang nagpupunas ng plato, ang boses ay puno ng pagkukunwari. Isang asawang maganda na, maalaga pa. Humarap si Hiraya, isang matamis na ngangiti ang iginawad sa ina. Siyempre naman po, gagawin ko ang lahat para sa asawa ko. Tanging sa akin lang siya at sisiguraduhin kong mananatili siyang masaya sa piling ko. May dumaang kakaibang kislap sa mga mata ni Luningning, isang kislap ng tagumpay at pangmamaliit, bago ito ngumiti pabalik. Iyan na ng tama anak, iyan ang tama. Pagkatapos ng hapunan, nagpaalam si Hiraya na may kailangan siyang puntahan, isang emergency sa trabaho ng isang kaibigan. Hindi na nagpumilit pa si Dalisay. Ang mahalaga sa kanya ay tapos na ang gabi ng walang anumang gulo. Ngunit ang totoo, ang pupuntahan ni Hiraya ay ang tanging kanlungan niya sa mundong ito. Ang kapihantahan ay isang maliit at tahimik na lugar, malayo sa kabihasnan ng Villa Esperanza. Doon, naghihintay na sa kanya si Malaya Ortiz, ang kanyang matalik na kaibigan. Pagkakita pa lang ni Hiraya kay Malaya, ang lahat ng pader na itinayo niya sa paligid ng kanyang puso ay gumuho. Ang matapang na ekspresyon ay nawala, napalitan ng sakit na hindi na niya kayang itago. Hira, anong nangyari? Bakit ganyan ang itsura mo? Nag-aalalang tanong ni Malaya. Hindi sumagot si Hiraya. Umupo lang siya sa tapat nito at doon, sa ilalim ng malabong ilaw ng kapihan, ang mga luhang pinigilan niya kanina ay bumuhos na parang agos ng ilog. Nanginginig ang kanyang mga kamay, nanginginig ang kanyang mga labi. Hinawakan ni Malaya ang kanyang mga kamay. Hira, magsalita ka. Natatakot ako. Sa pagitan ng mga hikbi, sa pautal-utal na mga salita, ikinuwento ni Hiraya ang lahat, ang sorpresang cake, ang mga tunog, ang eksena sa kwarto, ang mukha ni Luningning, ang mukha ni Malaya ay nagbago mula sa pag-aalala, sa pagkalito, hanggang sa purong galit at pagkamuhi. Mga hayop sila, mariing sabi ni Malaya. Ang mga mata ay nag-aapoy. Mga walang kaluluwa. Hira, kailangan mong umalis sa bahay na yan. Ngayon din, sumama ka muna sa akin. Umiling si Hiraya.
Pinupunasan ng kanyang mga luha. Hindi, Maya. Hindi ako aalis. Ano? Nababaliw ka na ba? Halos pasigaw na, sabi ni Malaya. Hindi mo pwedeng hayaan na ganun-ganunin ka lang. Sasamahan kita. Kukunin natin ang mga gamit mo. Tumingin si Hiraya sa kaibigan at sa pagkakataong ito, wala nang bakas ng luha sa kanyang mga mata. Napalitan na ito ng isang bagay na mas malalim, mas nakakatakot, determinasyon. Hindi mo naiintindihan, Maya. Mahinahon niyang sabi, kung aalis ako, sila ang panalo. Makukuha nila ang lahat. Ang bahay. Ang buhay na ako ang naghirap na buuin. Huminga siya ng malalim. Ako ang nagtayo ng paraisong ito, Maya. Hindi ako aalis hanggat hindi ko sinusunog ang mga demonyo sa loob nito. Natigilan si Malaya. Nakita niya ang pagbabago sa kaibigan. Ang Hirayang kilala niyang malambot at mapagmahal ay nawala na. Ang nasa harap niya ngayon ay isang babaeng nasaktan ng todo. Isang babaeng handang gawin ang lahat. Anong plano mo? Tanong ni Malaya. Ang boses ay halos pabulong. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Hiraya. Magpapanggap ako. Magiging pinakamahusay akong asawa sa mundo. At habang ginagawa ko yon, iipunin ko ang lahat ng kailangan ko. Bawat sikreto, bawat kasinungalingan. At sa tamang panahon, isasampal ko sa kanila ang lahat sa paraang hinding-hindi nila makakalimutan. Ilang oras pa silang nag-usap bago nagpasya si Hirayang umuwi. Bago sila maghiwalay, may iniabot si Malaya sa kanya. Isang maliit na itim na kahon. Ano to? Tanong ni Hiraya. Isang listening device at isang spy camera. Maliit, pero malinaw. Kung gagawin mo to, gawin mo ng tama, sabi ni Malaya. Tawagan mo ako para sa kahit anong kailangan mo. Pagka-uwi ni Hiraya, natutulog na si Dalisay. Ang mahimbing nitong paghinga ay parang isang insulto, maingat at may nanginginig ngunit determinadong mga kamay. Inilagay ni Hiraya ang maliit na kamera sa isang palamuti sa kanilang bookshelf sa sala, kung saan perpektong natatanaw ang buong lugar. Bumalik siya sa kwarto, humiga sa kabilang dulo ng kama at kinuha ang kanyang telepono para i-activate ang camera. Nang bumukas ang live feed, halos masuka siya. Naroon sa sala si Dalisay at Luningning. Nagising pala ang mga ito. Akala siguro nila ay tulog na siya. Nakita niya sa screen kung paano marahang hinaplos ni Luningning ang mukha ni Dalisay bago sila nagpalitan ng isang mabilis ngunit puno ng pagnanasang halik. Pinatay ni Hiraya ang kanyang telepono. Pumikit siya ng mariin. Hinahayaang kainin ng dilim ang huling katiting na pagmamahal na natitira sa puso niya. Ngayon, sigurado na siya. Walang lugar para sa awa. Walang puwang para sa pag-aalinlangan. Ito ay digmaan. Lumipas ang isang linggo na parang isang mahabang, masamang panaginip. Para kay Dalisay at Luningning, marahil iyon ang pinakamasayang linggo ng kanilang buhay. Si Hiraya ay naging isang anghel sa kanilang paningin. Nagluluto siya ng masasarap na pagkain, inaasikaso ang bawat pangangailangan ni Dalisay at palaging may ngiti sa kanyang mga labi. Ang perpektong asawa, ang perpektong anak. Ngunit sa bawat ngiti, mayroong lason. Sa bawat yakap, mayroong pagkasuklam. Bawat gabi, pagkatapos niyang marinig ang paghilik ni Dalisay, tahimik siyang bumabangon para tingnan ang mga recordings mula sa spy camera. Mga nakaw na halik, mga pabulong na pangako, mga planong hindi niya palubos na maintindihan. Bawat video ay isang karayom na lalong tumutusok sa nagdurugo na niyang puso. Ngunit ito rin ang nagpapatibay sa kanyang determinasyon. Isang gabi, pagkatapos ng isang marangyang hapunan na si Hiraya mismo ang nagluto, sinabi ni Dalisay na may sorpresa ito para sa kanya.
Pinaupo siya nito sa sala, pinatay ang malalaking ilaw, at sinindihan ang mga kandila. Ipinatugtog nito ang kanilang wedding song. "Naaalala mo pa ba ito, mahal?" tanong ni Dalisay. Ang boses ay malambing at puno ng emosyon. Tumango si Hiraya. Ang ngiti sa kanyang labi ay matamis, ngunit ang kanyang mga mata ay nanatiling malamig. Paano ko makakalimutan? Umupo ito sa tabi niya, hinawakan ang kanyang mga kamay. "Hiraya, 10 taon na. 10 taon ng pagmamahal. Alam kong nitong mga nakaraang buwan, medyo naging abala ako sa trabaho. Baka minsan, nakakalimutan kong ipakita sa'yo kung gaano kakahalaga sa akin." Sinungaling, bulong ng isang boses sa isip ni Hiraya. "Gusto kong bumawi." Pagpapatuloy ni Dalisay. "Gusto kong ipagsigawan sa buong mundo kung gaano kita kamahal. Gusto kong ipakita sa lahat na ikaw lang at wala ng iba." Dahan-dahan itong lumuhod sa harap niya. Mula sa bulsa nito, may kinuha itong isang maliit na kahon na pelos. Binuksan nito iyon at tumambad ang isang kumikinang na singsing na may diamante. "Hiraya Lazaro, Montenegro," sabi nito. Ang mga mata ay nagkunwaring kumikinang sa luha. "Will you marry me again? Magpakasal tayo ulit sa ating 10th anniversary. Isang engrandeng selebrasyon, isang muling pag-iisang dibdib." Napatakip si Hiraya sa kanyang bibig. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa perpektong pagkagulat. Sa loob-loob niya, gusto niyang matawa. Isang mapait at malakas na halakhak. Ang kapal ng mukha. Ang galing ng pag-arte. Ito pala ang plano. Isang malaking palabas. Ngunit ang lumabas sa kanyang bibig ay isang nanginginig na, "Oh, Dalisay." Kasabay noon, lumabas si Luningning mula sa kusina. Pumapalakpak na parang nanonood ng isang romantikong pelikula. "Narinig ko ang lahat. Ang sweet ninyo. Pumayag ka na, anak. Isang magandang ideya yan para ipagdiwang ang pagmamahalan ninyo." Tumingin si Hiraya mula kay Dalisay na nakaluhod patungo kay Luningning na nakangiti ng malapad. Ang dalawang ahas, ang dalawang demonyo. Inaalok siya ng isang mansanas na puno ng lason. At alam ni Hiraya na kailangan niya itong kagatin. Ito na ang pagkakataon. Ito na ang entablado. "Oo," bulong niya. Hinayaang tumulo ang mga pekeng luha mula sa kanyang mga mata. "Oo, mahal. Oo, pakakasalan kita ulit." Isinuot ni Dalisay ang singsing sa kanyang daliri. Tumayo ito at niyakap siya ng mahigpit. Naramdaman ni Hiraya ang paglakas ng tibok ng puso nito, hindi dahil sa pag-ibig, kundi dahil sa tagumpay. Niyakap din sila ni Luningning, isang masayang pamilya sa paningin ng kahit sino. Isang pugad ng mga ahas sa katotohanan. "Ito ang pinakamasayang araw ng buhay ko," sigaw ni Dalisay. "Ako rin, mahal. Ako rin," sagot ni Hiraya. Ang boses ay puno ng emosyon na sila mismo ang hindi nakakaalam ng tunay na kahulugan. Nang magkaroon ng pagkakataon, nagdahilan siyang kukuha ng wine sa kanilang minibar. Mula doon, kitang-kita niya ang refleksyon ni Dalisay at Luningning sa madilim na TV screen. Nakita niya ang pagkindat ni Dalisay sa kanyang biyenan. Nakita niya ang munting napangiti ng tagumpay sa mga labi ni Luningning. Kinuha ni Hiraya ang kanyang telepono sa ilalim ng bar counter at mabilis na nagtipa ng isang mensahe para kay Malaya, habang ang likod niya ay nakaharap sa dalawa. The stage is set. Kinagabihan, hindi makatulog si Hiraya. Ang utak niya ay puno ng mga plano, puno ng galit. Bumangon siya, nagdahilang nauuhaw, at nagpunta sa home office ni Dalisay. Doon, sa ilalim ng liwanag ng buwan, sinimulan niyang maghalongkat. Hindi niya alam kung ano ang hinahanap niya, ngunit may nagsasabi sa kanyang mayroon siyang dapat makita. Sa ilalim ng isang bunto ng mga lumang papeles, sa pinakasulok ng isang drawer, may isang sobre na nakatago.
Hindi ito mukhang importante, ngunit iba ang pakiramdam niya dito. Binuksan niya ito. Isa itong final demand letter mula sa isang bangko. Nakapangalan kay Dalisay. Nang makita niya ang halaga ng utang, nanlamig ang kanyang mga kamay at halos malaglag ang papel na hawak niya. Ang mga numero ay may napakaraming zero. Sapat na para maubos ang lahat ng ipon nila at kulang pa. Ang negosyo ni Dalisay, ang ipinagmamalaki nitong tagumpay, ay isang malaking kasinungalingan. Biglang nag-ugnay ang lahat sa kanyang isipan. Ang biglaang pagiging extra sweet ni Dalisay. Ang pagbabalik ni Luningning. Ang panukala ng isang magastos na kasal. Hindi ito simpleng pagnanasa. Hindi ito simpleng pagtataksil. May mas malalim na dahilan. May mas mabigat na plano. At ngayon, alam na ni Hiraya na ang laban na ito ay hindi lang para sa kanyang puso. Ito ay para sa lahat ng pinaghirapan niya. Ito ay para sa kanyang kinabukasan. Ang pagkatuklas sa liham ng paniningil ay nag-iwan kay Hiraya ng isang bagay na mas matindi pa sa sakit. Isang layunin. Ang bawat umaga ay hindi na lang tungkol sa pagpapanggap. Ito ay naging isang misyon. Kinabukasan, sa kanilang almusal, inilabas niya ang kanyang pinaka-inosenteng ngiti. Si Dalisay ay masayang nagbabasa ng dyaryo habang si Luningning ay nagtitimpla ng kape na para bang siya ang reyna ng bahay. Mahal, malambing na simula ni Hiraya, sapat lang para makuha iba o ang atensyon ni Dalisay. Sagot nito. Hindi man lang inaalis ang tingin sa binabasa. Naisip ko lang, dahil magpapakasal na rin lang tayo ulit, siguro magandang magkaroon tayo ng bagong investment para sa future natin, para sa magiging pamilya natin, sabi ni Hiraya. Idinagdag ang huling parirala para mas maging kapani-paniwala. Sa wakas, ibinaba ni Dalisay ang dyaryo. Ang mga mata nito ay kumislap sa interes. Ito na ang pain. Anong klaseng investment ang nasa isip mo? Hindi ko pa alam, pero may kaibigan akong financial advisor. Sabi niya, kung pag-aaralan namin ang mga assets nating dalawa, makakahanap kami ng magandang opportunity. Paliwanag ni Hiraya. Kaya naisip ko, baka pwede kong tingnan ang ilang financial statements ng kumpanya mo para lang may idea ako sa kung ano ang pwede nating i-present sa kanya. Isang mabilis na anino ng pag-aalinlangan ang dumaan sa mukha ni Dalisay, ngunit agad itong napalitan ng isang mayabang na ngiti. Malamang, inisip nito na ito na ang pagkakataon para lalo siyang bilugin. Of course, mahal, that's a great idea. Napaka-supportive mo talagang asawa. Sabi nito, mamayang gabi, pag-uwi ko, ipapakita ko sa iyo ang ilang mga dokumento. You'll be impressed. Talaga? Tuwang-tuwang sabi ni Hiraya. Salamat, mahal. Sa loob-loob niya, isang malamig na boses ang bumulong. Makita natin kung gaano ako mai-impress sa mga utang mo. Nang hapong yon, habang nag-aayos ng mga gamit sa kanilang bahay, sinadya ni Hirayang dumaan sa tapat ng home office ni Dalisay. Narinig niya itong may kausap sa telepono. Ang boses nito na kaninang umaga lang ay puno ng paglalambing. Ngayon ay puno ng tensyon at galit. Ilang beses ko bang sasabihin sa'yo na kailangan ko pa ng palugit? Narinig niyang sabi ni Dalisay. Pabulong ngunit mariin. Oo, alam ko. Huwag mo akong tinatakot. Gagawan ko ng paraan. Basta ibigay mo sa akin ang 1 buwan. Biglang tumahimik ito at narinig ni Hiraya ang mga yabag papalapit sa pinto. Mabilis siyang umalis at nagkunwaring nagpupunas ng isang plorera sa malayo. Lumabas si Dalisay mula sa opisina. Ang mukha ay gusot, ngunit pilit na ngumiti nang makita siya. May problema ba, mahal? Tanong ni Hiraya, sa tono ng isang nag-aalalang asawa. Wala. Isang kliyente lang na makulit. Mabilis nitong sagot. Alam mo na, business. Tumangulang si Hiraya. Business? Oo, mukha ngang business.
Ang pagbebenta mo ng kaluluwa mo. Kinagabihan, gaya ng ipinangako, ipinakita nga ni Dalisay ang ilang mga papeles. Mga papeles na halatang pinili. Puro magagandang numero, mga lumang kontrata na may malalaking halaga. Ngunit hindi iyon ang kailangan ni Hiraya. Ang kailangan niya ay ang katotohanan. Habang abala si Dalisay sa pagyayabang, pasimple niyang kinuhanan ng litrato, ang mga letterhead at mga account numbers sa mga dokumento gamit ang kanyang telepono. Pagkakuha niya ng sapat na impormasyon, nagpaalam siyang matutulog na. Ngunit hindi siya natulog. Naghintay siya hanggang hating gabi, hanggang sa marinig niya ang malalim na paghilik ni Dalisay. Tahimik siyang bumangon, nagbihis, at dahan-dahang lumabas ng bahay. Sa isang 24-hour coffee shop sa kabilang bayan, naghihintay na sa kanya si Malaya. Kasama ang isang lalaking nasa edad 40, nakasalamin, at mukhang seryoso. Hira, siya si Mr. De Guzman, pagpapakilala ni Malaya. Accountant at mapagkakatiwalaan. Good evening, Mrs. Montenegro. Bati ng lalaki. Inilahad ang kamay. Hiraya na lang po. Sagot niya. Tinanggap ang pakikipagkamay. Malamig ang kanyang mga palad. Inilabas ni Hiraya ang kanyang telepono at ipinakita ang mga litratong nakuha niya. Pasensya na po, ito pa lang ang nakukuha ko. Pero ang kailangan ko pong malaman. Totoo ba ang sinasabi niya? Gaano kalakas ang kumpanya niya? Tinitigan ni Mr. De Guzman ang mga litrato sa screen. Tumango-tango ito, kinuha ang sarili niyang laptop at nagsimulang magtipa. Ang tanging maririnig sa kanilang sulok ay ang tunog ng keyboard at ang mahinang pag-uusap ng ibang mga customers sa paligid. Makalipas ang halos kalahating oras na puno ng tensyon, huminto si Mr. De Guzman. Inayos niya ang kanyang salamin at humarap kay Hiraya na may seryosong ekspresyon. Hiraya, simula nito, ang boses ay mababa at direkta. Ang mga papel na ipinakita sa iyo ng asawa mo, lahat yan ay palabas. Parang may bumagsak na yelo sa sikmura ni Hiraya kahit na inaasahan na niya ito. Based on these account details and public records, pagpapatuloy ng accountant, ang kumpanya ng asawa mo ay lubog sa utang. May 3 malalaking bangko siyang pinagkakautangan. At base sa mga record ng korte, malapit na siyang kasuhan ng syndicated estafa ng mga dati niyang investors. Ibig sabihin, bulong ni Hiraya. Ibig sabihin, pagtatapos ni Mr. De Guzman, malapit nang bumagsak ang kumpanya niya. Kung hindi siya makakahanap ng malaking halaga ng pera sa loob ng ilang buwan, mawawala sa kanya ang lahat. Napasandal si Hiraya sa kanyang upuan. Ang hangin ay tila naubos sa silid. Ang kasal, ang engrandeng selebrasyon. Hindi ito para sa pag-ibig. Ito ay isang desperadong hakbang, isang business proposal. At siya ang kapital. Nagpasalamat siya kay Mr. De Guzman at nangakong babayaran ito sa lalong madaling panahon. Pagkaalis nito, naiwan silang dalawa ni Malaya sa gitna ng katahimikan. Ngayon, malinaw na ang lahat. Basag ni Malaya sa katahimikan. Gagamitin kanya Hira, gagamitin niya ang kasal para makakuha ng pera mula sa iyo. Tumango si Hiraya. Ang mga mata ay nakatitig sa kawalan. Ang sakit ay nariyan pa rin, ngunit nababalutan na ito ngayon ng isang matinding galit. Ang pagtataksil na ito ay mas malalim pa kaysa sa inaakala niya. Habang nag-aayos na sila para umalis, biglang tumunog ang telepono ni Malaya. Isang text message, binasa niya ito at biglang nanlaki ang kanyang mga mata sa gulat. Ano yan? Tanong ni Hiraya. Tumingin si Malaya sa kanya. Ang muka ay puno ng takot at hindi makapaniwalang ekspresyon. Mabilis nitong kinuha ang sariling telepono at may tinawagan. Isang kontak na malinaw na may access sa mga sensitibong impormasyon. Maya, ano ba yon?
Muling tanong ni Hiraya, kinakabahan na. Pagkababa ng tawag, humarap si Malaya sa kanya. Ang boses ay nanginginig. Hira, hindi lang ito tungkol sa utang. May nahanap pa ako. Ano ang nahanap mo? May kaugnayan ito. May kaugnayan ito sa mana mo. Mana mo. Ang dalawang salitang iyon ay umalingaw-ngaw sa loob ng sasakyan habang pabalik sila ni Malaya sa kapiyantahan. Hindi na nagsalita si Hiraya. Ang kanyang isip ay isang magulong karagatan. Pilit na pinag-uugnay ang mga utang ni Dalisay sa salitang mana. Ang perang iniwan sa kanya ng kanyang namayapang ama. Isang perang hindi niya halos ginagalaw. Itinuturing na sagrado. Pagdating nila sa kapihan, pinili ni Malaya ang pinakasulok na lamesa, malayo sa pandinig ng iilang customer na naroroon pa. Umorder siya ng mainit na tubig para kay Hiraya, na ang mga kamay ay nanginginig pa rin. Maya anong ibig sabihin nito? Basag ni Hiraya sa katahimikan. Ang boses niya ay basag. Sa halip na sumagot, kinuha ni Malaya ang kanyang bag at naglabas ng isang folder. Inilapag niya ito sa lamesa at dahan-dahang itinulak palapit kay Hiraya. May source ako sa isang law firm, mahinang paliwanag ni Malaya. Ang mukha ay seryoso. Isang kaibigan na may utang na loob sa akin. Nagkataon na ang opisina nila ay katabi lang ng opisina ng abogado ni Dalisay. Narinig niya ang pangalan mo. Naging interesado siya. At nakuha niya ito. Binuksan ni Hiraya ang folder. Ang laman nito ay kopya ng isang email thread at isang draft ng isang dokumento. Ang titulo ng dokumento ay nagpatindig ng kanyang mga balahibo. Prenuptial Agreement for the Renewal of Vows. Prenuptial Agreement? Naguguluhang tanong ni Hiraya. Pero kasal na kami at wala kaming ganito noon. Basahin mo, Hira. Basahin mo ang Article 4, Section 3. Utos ni Malaya, ang boses ay mariin. Nanginginig ang mga kamay ni Hiraya habang hinahanap ang sinasabi ng kaibigan. At doon, sa ilalim ng mga legal na terminolohiya, nakita niya ang mga salitang papatay sa kanyang kaluluwa. Article 4, Administration of Properties. Section 3. Upon the solemnization of this second union, all assets, properties, and inheritances solely owned by Hiraya Lazaro Montenegro prior to this renewal of vows shall henceforth be considered as part of their absolute community property. Full administrative control and signatory powers over these consolidated assets shall be vested unto her husband, Dalisay Montenegro, for the purpose of joint financial security and future investments. Paulit-ulit na binasa ni Hiraya ang talata. Ang bawat salita ay parang suntok sa kanyang sikmura. Ang hangin ay nawala sa kanyang paligid. Hindi lang pala ang pera niya ang habol nila. Ang habol nila ay ang lahat-lahat sa kanya. Ang pamana ng kanyang ama, ang kanyang seguridad, ang kanyang kinabukasan. Ang mukha niya ay namutla. Ang sakit ng pagtataksil sa kama ay matindi na. Ngunit ito ay ibang klase ng demonyo. Ito ay ang pagtatangkang burahin ng kanyang pagkatao. Gawin siyang isang baso na sasalulok lang ng pera para sa kanila. Biglang pumasok sa kanyang isipan ang mga alaala ng mga nakaraang linggo. Flashback. Ang boses ni Dalisay habang yakap-yakap siya sa kama. Gusto ko lang naman, mahal, na maging secure ang future natin, na kahit anong mangyari, protektado tayong dalawa. Ang boses ni Luningning habang tinutulungan siyang magplano ng kasal. Naku anak, dapat talaga ang yaman ng isang pamilya ay pinagsasamahan para walang lamangan, para lahat masaya. Ang mga matatamis na salita, ang mga mapagkunwaring na ngiti, lahat ng yon ay bahagi ng isang napakalaking plano, isang script na matagal na nilang sinulat. At siya ang bida.
Ang tangang-tangang bida na unti-unting ninanakawan. Naramdaman ni Hiraya ang pag-init ng kanyang mga mata, ngunit walang luhang lumabas. Ang matinding sakit ay tila sinunog ang lahat ng kanyang luha, at ang naiwan ay isang nagbabagang galit. Isang galit na malamig at nakakalkula. Ibinaba niya ang papel sa lamesa. Dahan-dahan. Kalmado. Hira, nag-aalalang tanong ni Malaya. Tumingin si Hiraya sa kanya. Ang mga mata niya ay wala ng bahid ng kalungkutan. Ang naroon ay isang matalim na determinasyon, isang apoy na kayang tumupok ng lahat. Hindi na ito tungkol sa puso ko, Maya, sabi ni Hiraya. Ang boses niya ay mahinahon, ngunit may bigat. Hindi na ito tungkol sa babae sa kama ko. Inalis na nila ang puso ko sa usapang ito. Huminga siya ng malalim, at nang muli siyang magsalita, ang boses niya ay matatag na. Hindi na ito paghihiganti. Tinitigan niya ang mga mata ng kaibigan. Ito ay survival. Umuwi si Hiraya sa bahay na parang isang sundalong papasok sa giyera. Bawat sulok ng kanilang tahanan ay isa ng battlefield. Ang bawat gamit ay ebidensya. Ang bawat ngiti ng kanyang mga kaaway ay isang deklarasyon ng laban. Nadatnan niya si Dalisay sa sala, nanonood ng TV, mukhang relaxed na relax. Nang makita siya nito, ngumiti ito ng malapad. Ang nangiting dati niyang minahal, ngayon ay gusto niyang burahin sa mundo. Mahal, kanina ka pa? Kamusta ang lakad mo? Masayang tanong nito. Okay lang, medyo napagod lang. Sagot ni Hiraya, umupo sa tabi nito at ipinatong ang ulo sa balikat nito. Isang galaw na nakapagpakalma kay Dalisay, ngunit halos ikasuka ni Hiraya. Sakto ang pagdating mo, sabi ni Dalisay. Inaabot ang isang folder sa center table. Isang folder na halos kamukha ng ibinigay sa kanya ni Malaya. Ito pala yung ilang papeles para sa wedding planner. Mga standard procedure lang daw. Pwede mo bang pirmahan? Itinulak ni Dalisay ang folder palapit sa kanya at iniabot ang isang ballpen. Napatingin si Hiraya sa mga papel, pagkatapos ay sa ballpen at sa huli, sa nakangiting mukha ng kanyang asawa, ang unang pagsubok. Ang unang hakbang sa kanilang laro ng chess. Alam niyang sa loob ng folder na yon, maaaring nakatago sa ilalim ng mga papel para sa caterer o sa designer ay ang kontratang magiging katapusan niya. Ngumiti si Hiraya pabalik. Isang matamis at mapagmahal na ngiti. Siyempre mahal. Anything for our wedding. Hindi pinirmahan ni Hiraya ang mga papeles ng gabing iyon. Nagdahilan siyang pagod na siya at masakit ang ulo. At mas gusto niyang basahin ang mga iyon kapag mas malinaw ang kanyang isip. Pumayag naman si Dalisay. Kampante na sa mga susunod na araw ay makukuha rin niya ang gusto niya. Ang hindi niya alam, ang gabing iyon ay ginugol ni Hiraya hindi sa pagtulog, kundi sa pagpaplano. Kinabukasan, hinintay niya ang tamang pagkakataon. Nang nakaupo silang tatlo sa sala, si Dalisay na nagbabasa ng balita sa kanyang tablet, si Luningning na naglilipat ng channel sa TV at si Hiraya na tahimik na nagkakape, sinimulan niya ang kanyang pag-arte. Una, isang malalim na buntong hininga, sapat na para makuha ang atensyon nilang dalawa. May problema ba, mahal? Tanong ni Dalisay, bahagyang ibinaba ang tablet. Hindi agad sumagot si Hiraya. Tumingin lang siya sa malayo. Ang mga mata ay puno ng kunwaring pag-aalala. Pagkatapos ay umiling siya. Wala. Wala ito. Anak, sabihin mo na. Sabat ni Luningning, sa tono ng isang mapagmahal na ina. Kilala kita. May bumabagabag sa'yo. Muli siyang bumuntong hininga. Kasi may narinig ako sa opisina kahapon. Simula niya, hinayaan niyang manginig ang kanyang mga labi at mamasa ang kanyang mga mata. May mga usap-usapan tungkol sa mga negosyong nalulugi dahil sa ekonomiya. At may nagbanggit ng pangalan ng kumpanya mo. Dalisay. Tumingin siya sa asawa
Ang mga mata ay puno ng pekeng takot. Mahal, totoo ba? Totoo bang may problema tayo sa pera? Malapit na ba tayong malugi? Biglang nagbago ang ekspresyon ni Dalisay at Luningning. Nagkatinginan sila, isang mabilis na sulyap ng gulat na agad na palitan ng kalkulasyon. Nakita ni Hiraya ang pagluwag ng tensyon sa mga balikat ni Dalisay. Ito na ang hinihintay nila. Siya na mismo ang nagbukas ng pinto para sa kanilang kasinungalingan. "Oh, Hiraya, mahal," sabi ni Dalisay. Lumapit ito sa kanya at niyakap siya. "Ang galing ng pag-arte. Hindi ko gustong mag-alala ka pa." "Oo, totoo. Medyo mahirap ang sitwasyon ngayon. Ang ekonomiya, napakahirap basahin. Maraming negosyo ang tinatamaan at isa na tayo roon." "Oo, anak." Segunda ni Luningning. Hinahaplos ang likod ni Hiraya. "Ang asawa mo, ginagawa niya ang lahat. Gabi-gabi, hindi siya makatulog kaiisip kung paano tayo makakabawi. Ayaw ka lang niyang idamay pa sa stress." Nagsimulang umiyak si Hiraya. Isang tahimik, kontroladong pag-iyak na pinraktis niya sa harap ng salamin. "Bakit? Bakit hindi ninyo sinabi sa akin? Asawa mo ako, Dalisay. Karamay mo ako sa hirap at ginhawa." Habang nakasubsob ang mukha niya sa dibdib ni Dalisay, pasimple niyang kinuha ang kanyang telepono sa bulsa, pinindot ang record button, at maingat na inilapag sa lamesa na nakaharap sa sahig. "Shhh! Tahan na," sabi ni Dalisay. Kaya nga naisip ko ang renewal of vows. Hindi lang yun para sa selebrasyon, mahal. Paraan din yun para makonsolidate natin ang assets natin, para maprotektahan natin ang lahat ng pinaghirapan natin. Lahat ng pinaghirapan mo. Itinaas ni Hiraya ang kanyang mukha. Ang kontrata? Tumango si Dalisay. Ang mukha ay puno ng pekeng sinseridad. "Oo, yung bagong kontrata. Isa lang yung legal na paraan para masigurado na kahit anong mangyari sa kumpanya ko, ang pera mo, ang mana mo mula kay Daddy, ay mananatiling ligtas. Sa pamamagitan ng paglalagay sa pangalan ko bilang administrator, mapoprotektahan natin ito mula sa mga creditors. Para sa ating dalawa ito, Hiraya. Para sa pamilya natin." At doon, sinabi ni Luningning ang mga salitang hinding-hindi malilimutan ni Hiraya. "Anak, ito ang paraan para patunayan mo ang pagmamahal at tiwala mo sa asawa mo," sabi ng kanyang ina habang hawak ang kamay niya. "Sa panahon ng krisis, kailangang maging isa kayo. Ang tiwala ang pinakamahalagang pundasyon ng pagsasama." "Tiwala." Gustong matawa ni Hiraya ng malakas. Kayong dalawa pa talaga ang nagsabi niyan. Ngunit sa halip, tumango siya, pinupunasan ang kanyang mga pekeng luha. "Naiintindihan ko. Kung ito ang kailangan nating gawin para maligtas tayo, gagawin ko." Nakita niya ang hindi maitagong ngiti ng tagumpay sa mga mukha ni Dalisay at Luningning. Nahulog na ang isda sa kanilang pain. "Oh, iyon ang akala nila. Gusto kong makausap ang abogado mo, Dalisay," sabi ni Hiraya, "para maintindihan ko ang lahat bago ako pumirma." "Siyempre, mahal. Siyempre." Halos sabay na sabi ng dalawa. "Gagawin ko ang lahat para sa'yo, mahal." Bulong ni Hiraya habang niyayakap muli si Dalisay. Niyakap siya nito ng mahigpit, puno ng pasasalamat at pag-asa. Hindi nito alam na ang mga salitang iyon ay isang sumpa. "Gagawin ko ang lahat para wasakin ka." Kinagabihan, habang nasa banyo si Dalisay, tumawag si Hiraya kay Malaya. "Nakuha ko na," sabi niya. Ang boses ay malamig at matigas. Naka-record ang lahat. Ang pag-amin nila sa problema sa pera, ang paggamit nila sa mana ko bilang dahilan, nasa akin na. "Magaling," sagot ni Malaya mula sa kabilang linya. "Anong susunod na hakbang?" Sabi ko,
Makikipagkita ako sa abogado niya. Perfect, sabi ni Malaya. Iset mo ang meeting. Pagkatapos mong makausap ang demonyo niyang abogado, may isa ka pang meeting na setup ko na sa isang tao na mas magaling, mas tuso at kakampi natin. Isang maliit at mapanganib na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Hiraya. Ang mga piyesa sa chessboard ay unti-unti nang umuusad ayon sa kanyang plano. 3 araw na lang. Sa bawat paglipas ng oras, ang hangin sa loob ng Villa Esperanza ay tila mas kumakapal at mas mabigat. Ang bahay ay napuno ng mga bulaklak, ng mga tawag mula sa wedding coordinator, at ng mga pekeng ngiti. Sina Dalisay at Luningning ay nasa alapaap, abala sa pag-aasikaso ng mga huling detalye ng kanilang perpektong araw, habang si Hiraya ay gumagalaw na parang isang kalmadong anino sa gitna ng lahat. Ang kanyang isip ay isang tahimik na war room. Gabi-gabi, pagkatapos ng pagpapanggap sa maghapon, dumidiretso siya sa apartment ni Malaya. Ang maliit na sala nito ay naging kanilang headquarters. I-play mo ulit yung audio ng pag-uusap nila sa kusina. Utos ni Hiraya. Ang mga mata ay nakatutok sa laptop screen. Sa screen, pinagsasama-sama nila ang lahat. Ang video yung halikan sa sala. Ang audio recording ng pag-amin sa utang. Ang mga litrato ng mga dokumento ng pagnanakaw. Ang bawat ebidensya ay isang piraso ng puzzle. At dahan-dahan, binubuo nila ang isang obra maestra ng paghihiganti. Hira, sigurado ka na ba talaga rito? Tanong ni Malaya. Ang boses ay puno ng pag-aalala habang pinapanood ang kaibigan na tila naging ibang tao. Pwede pa tayong umatras. Pwede kang umalis na lang ng tahimik. Umiling si Hiraya. Hindi inaalis ang tingin sa screen. Hindi, Maya. Hindi sapat ang katahimikan. Ang ginawa nila ay maingay. Ang hustisya ay dapat kasing ingay din. May isang gabi, habang nag-iisa sa kanilang silid, napagawi ang tingin ni Hiraya sa kanilang lumang wedding album na nakapatong sa isang mesa. Binuksan niya ito. Ang mga litrato ay nagpapakita ng 2 taong masaya at puno ng pag-ibig. Isang Hiraya na may totoong ngiti. Isang Dalisay na may totoong kislap sa mga mata. O iyon ang akala niya. Hinaplos niya ang litrato ni Dalisay. Sa isang saglit, bumalik ang lahat ng sakit. Hindi ang galit, kundi ang purong pighati. Ang panghihinayang para sa pag-ibig na inakala niyang totoo, para sa buhay na pinangarap niya. Isang mainit na luha ang pumatak mula sa kanyang mata. Tumama sa nakangiting mukha ni Dalisay sa litrato. Ngunit mabilis niya itong pinunasan. Isinara niya ang album ng may puwersa. Ang Hiraya sa litratong yon ay patay na. Sila ang pumatay sa kanya. Habang papalapit ang araw ng kasal, mas nagiging kampante sina Dalisay at Luningning. Nagiging pabaya na sila. Sa hapunan, hindi na sila pabulong kung mag-usap. Excited na ako, ma. Sabi ni Dalisay habang kumakain, tumitingin kay Luningning. Pagkatapos ng kasal, kapag stable na ulit ang lahat, pwede na nating simulan yung bagong investment sa real estate. Magandang ideya yan, anak. Sagot ni Luningning. Sumulyap kay Hiraya na tahimik na kumakain. Para mas lumago pa ang pera ng pamilya, hindi kumibo si Hiraya. Itinuloy lang niya ang pagkain na para bang wala siyang narinig. Ngunit sa loob-loob niya, bawat salita nila ay karagdagang gasolina sa apoy na naglalagablab sa kanyang dibdib. Ituloy niyo lang, bulong niya sa sarili. Mas masarap pakinggan ang pagbagsak ng mga taong lumilipad ng mataas. 2 araw bago ang kasal, nagpunta si Hiraya sa Paraiso del Sol Resort, ang venue ng selebrasyon, nang ang dahilan niya ay para i-check ang mga bulaklak at ang ayos ng mga upuan. Mrs. Montenegro, napakaganda po ng napili ninyong setup, bati ng event coordinator. Salamat! Gusto ko lang siguraduhin na perpekto ang lahat, sagot ni Hiraya.
habang ang kanyang mga mata ay hindi sa mga bulaklak na katingin, kundi sa malaking LED screen sa likod ng entablado. Habang abala ang coordinator, lumapit si Hiraya sa technical booth. Isang lalaking nakauniforme ang nag-aayos ng mga kable. "Hi!" Bati ni Hiraya. "Ikaw ba ang in-charge sa AV para sa Sabado?" Tumingin ang lalaki sa kanya at bahagya itong tumango. "Ako nga po, ma'am. Kaibigan po ako ni Malaya." Walang ngiti, walang emosyon. Kinuha ni Hiraya ang isang maliit na USB drive mula sa kanyang bag. Ito ang video na ipapalabas. Walang iba. Siguraduhin mong walang sino man ang makakapagpalit nito. Kinuha ng lalaki ang USB. "Masusunod po." Umalis si Hiraya na may bigat ngunit may determinasyon sa kanyang dibdib. Ang entablado ay handa na. Ang mga aktor ay nasa posisyon. Ang bomba ay naitanim na. Kinagabihan, ang bisperas ng pinakamasayang araw ng kanilang buhay. Pumasok si Dalisay sa kanilang kwarto. Si Hiraya ay nakaupo sa harap ng salamin, nagsusuklay. Sa likod niya nakita niya sa refleksyon ang paglapit ni Dalisay. May hawak na isang piraso ng papel at isang mamahaling pluma. "Mahal," malambing nitong sabi, ipinatong ang mga kamay sa balikat ni Hiraya. "Para hindi na natin ito iisipin bukas. Para puro pagmamahalan na lang." Inilapag nito sa harap niya ang kontrata. Ang final copy, malinis, nakaimprenta sa mamahaling papel. Ang hatol sa kanyang kamatayan o sa kanila. "Pirmahan mo na ito ngayong gabi, mahal," bulong nito sa kanyang tainga. "Para bukas, puro pagmamahalan na lang ang iisipin natin." Tumingin si Hiraya sa refleksyon ng mukha ni Dalisay sa salamin, ang mukha ng kasinungalingan. Pagkatapos ay ibinaba niya ang kanyang tingin sa kontrata at sa plumang iniabot nito. Kinuha niya ang pluma. Ang dulo nito ay ilang milimetro na lang ang layo mula sa papel. Ang tanging maririnig sa silid ay ang malakas na kabog ng kanyang dibdib. Ang sikat ng araw sa Paraiso del Sol Resort ay nakakasilaw. Ang simoy ng hangin mula sa dagat ay malinis at sariwa. Ang paligid ay pinalamutian ng libu-libong puting rosas, ang paborito ni Hiraya. Isang detalyeng sinigurado ni Dalisay na para bang ang mga bulaklak na yon ay kayang pagtakpan ang kabulukan sa ilalim. Lahat ay perpekto, masyadong perpekto. Sa loob ng bridal suite, tinitingnan ni Hiraya ang kanyang refleksyon sa salamin. Nakasuot siya ng isang simpleng puting bestida, elegante at walang bahid ng anumang palamuti. Ang kanyang buhok ay nakapusod ng maayos. Ang kanyang mukha ay may manipis na makeup, sapat lang para itago ang mga gabing walang tulog. Hindi siya mukhang nobya na papunta sa kanyang kasal. Mukha siyang general na papunta sa isang digmaan. May kumatok sa pinto. Pumasok si Luningning, nakasuot ng isang mamahaling gown. Ang mukha ay nagliliwanag sa saya. "Anak, ang ganda-ganda mo," sabi nito. Ang mga mata ay kunwaring nangingilid sa luha. "Handa ka na ba para sa pangalawang simula mo?" Ngumiti si Hiraya. Isang kalmado at malamig na ngiti. "Opo, Mama. Higit pa sa handa." Sa labas, ang mga bisita ay nagsisimula ng dumating. Mga mayayamang kaibigan, mga kasosyo sa negosyo, mga kamag-anak na walang kamalay-malay sa teatrong kanilang panonoorin. Sinalubong sila ni Dalisay. Ang kanyang nangiti ay abot tenga. Siya ang larawan ng isang matagumpay at mapagmahal na asawa. Binabati ang bawat isa ng isang mahigpit na yakap. Ang kanyang kumpiyansa ay nasa sukdulan. Sa bulsa ng kanyang mamahaling suit, nakatago ang kontratang pinirmahan ni Hiraya kagabi. O iyon ang akala niya. Ang pinirmahan ni Hiraya ay isang pekeng kopya. Ang orihinal ay ligtas na nakatago sa vault ng kanyang bagong abogado. Nagsimula ang seremonya. Habang naglalakad si Hiraya sa aisle, lahat ng mga mata ay nasa kanya. Ngunit ang kanyang mga mata ay nakatuon lamang sa dalawang tao sa dulo ng pasilyo.
Si Dalisay na nakatayo sa tabi ng pastor at si Luningning na nakaupo sa unang hilera, pumapalakpak na parang isang mapagmahal na ina. Ang seremonya ay isang mabilis na pagdaan ng mga salita, mga pangako, mga dasal, mga kasinungalingan. Nang tanungin ng pastor kung tinatanggap niya si Dalisay, tumingin si Hiraya diretso sa mga mata ng lalaki. I do, sabi niya. Ang kanyang boses ay malinaw at matatag, na ikinagulat maging ni Dalisay. Pagkatapos ng seremonya, nagsimula na ang reception, kaininan, tawanan, inuman. Lahat ay masaya. Habang nagaganap ang lahat, pasimple niyang sinenyasan ng kaibigan ni Malaya sa technical booth. Tumango ito pabalik. Dumating ang oras para sa mga talumpati. Ang mga kaibigan ay nagbigay ng maiikling mensahe. At pagkatapos, tumayo si Luningning, kinuha ang mikropono. Gusto ko lang sabihin kung gaano ako ka-proud sa dalawang ito. Simula niya, ang boses ay nanginginig sa pekeng emosyon. Nakita ko kung paano nila inalagaan ang isa't isa sa hirap at ginhawa. Si Dalisay, isang perpektong asawa para sa aking anak. At si Hiraya, na natutong magtiwala at magmahal ng buo. Nagpalakpakan ng mga tao. Napangiti si Dalisay. Pagkatapos ni Luningning, si Dalisay naman ang nagsalita, puno ng pagmamayabang at matatamis na salita tungkol sa kanilang pag-ibig. At sa huli, tinawag niya ang kanyang asawa. At ngayon, ang aking magandang asawa, ang aking reyna, Hiraya. Nagpalakpakan muli ang mga tao. Dahan-dahang tumayo si Hiraya. Inayos ang kanyang bestida at lumakad papunta sa entablado. Kinuha niya ang mikropono mula kay Dalisay at hinalikan ito sa pisngi. You are the most beautiful sight, bulong ni Dalisay sa kanya. Ngumiti lang si Hiraya. Umarap siya sa mga bisita. Ang lahat ng ingay ay huminto. Ang lahat ng mga mata ay nasa kanya. Huminga siya ng malalim. Ang katahimikan bago ang bagyo. Maraming salamat sa pagdalo ninyo sa aming espesyal na araw. Simula niya, ang kanyang boses ay kalmado at kontrolado. Ang nangiti ay hindi nawawala sa kanyang mga labi. 10 taon, isang dekada ng pagmamahalan o ng mga alaala. At dahil espesyal ang araw na ito, mayroon akong inihandang sorpresa. Isang maikling video na nagpapakita ng lahat ng pinagdaanan namin. Isang video tungkol sa tunay na pag-ibig, sakripisyo, at tiwala. Tumingin siya kay Dalisay at Luningning. Bahagya silang nagtaka, ngunit ngumiti pa rin. Iniisip na ito ay isang romantikong slideshow ng kanilang mga lumang litrato. Ibinigay ni Hiraya ang huling senyas sa technical booth. Please roll the video. Ang mga ilaw sa paligid ay bahagyang dumilim. Ang malaking LED screen sa likod ni Hiraya, na kanina pa nagpapakita ng kanilang mga pangalan, ay naging itim. Ang mga bisita ay nananabik. Si Dalisay ay nakangiti, nakatingin sa screen. Si Luningning ay pumapalakpak pa ng mahina. Pagkatapos ng ilang segundong katahimikan, nagkaroon ng imahe ang screen. Ngunit hindi ito isang lumang litrato. Hindi ito isang masayang alaala. Ang unang imahe na bumungad sa lahat ay ang pamilyar na sala ng kanilang bahay. Kuha mula sa isang kakaibang anggulo, na para bang mula sa isang bookshelf. At sa gitna ng screen, malinaw na malinaw, ay sina Dalisay at Luningning, palihim na naghahalikan. Sa unang segundo, nagkaroon ng nakabibinging katahimikan. Ang mga ngiti sa mukha ng mga bisita ay unti-unting naglaho, napalitan ng pagkalito. Si Dalisay at Luningning ay natigilan. Ang kanilang mga mata ay nanlalaki. Hindi maproseso ang kanilang nakikita. Ngunit ang video ay hindi huminto. Pagkatapos ng eksena ng halikan sa sala, sumunod ang audio recording ng kanilang pag-uusap. Ang boses ni Dalisay, malinaw na malinaw,
ay umaling-aungaw sa buong resort. Hindi ko gustong mag-alala ka pa. Medyo mahirap ang sitwasyon ngayon. Ang kumpanya ko, malapit nang bumagsak. Sumunod ang boses ni Luningning, puno ng pekeng pag-aalala. Anak, ito ang paraan para patunayan mo ang pagmamahal at tiwala mo sa asawa mo. Kailangang maging isa kayo. Ang mga bulungan ng mga bisita ay nagsimula, parang bubuyog na unti-unting lumalakas. Ang pagkalito ay napalitan ng pagkabigla at pagkatapos, ang huling dagok. Ang video ay nagbago. Ang lokasyon ay ang kanilang kwarto. Ang petsa na nakalagay sa ibabang sulok ng screen ay ang mismong araw ng kaarawan ni Dalisay. Ang eksenang sumira sa buhay ni Hiraya. Ang eksenang walang duda, walang pagtatakpan. Ang pagtataksil sa pinakasagradong lugar ng kanilang pagsasama. Isang kolektibong hininga ng pagkagulat ang narinig mula sa mga tao. May mga napatakip ng bibig. Ang iba ay napatayo. Nawala ang lahat ng kulay sa mukha ni Dalisay. Ang kanyang pagkalito ay naging purong takot. Tumingin siya kay Hiraya. Ang mga mata ay nanlilimos ng awa. Ngunit ang nakita niya ay isang mukha na walang emosyon. Isang mukha ng isang estranghero. Si Luningning, sa kabilang dako, ay parang binuhusan ng kumukulong tubig. Ang kanyang mukha ay namula sa matinding kahihiyan. Sinubukan niyang tumayo para umalis. Ngunit tila napako ang kanyang mga paa sa sahig. At yan, sabi ni Hiraya sa mikropono. Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit tumatagos sa kaibuturan ng bawat taong naroroon. Ay ang kanilang bersyon ng pagmamahal at tiwala. Itinaas niya ang kanyang kamay at ang video sa screen ay napalitan ng isang imahe. Ang close-up shot ng Article 4. Section 3 ng kontratang gusto nilang papirmahan sa kanya. Ngunit hindi lang pala ang aking puso ang kanilang gustong wasakin. Pagpapatuloy ni Hiraya habang ang mga salita sa kontrata ay nakasulat sa screen para mabasa ng lahat. Ang gusto nila ay kunin ang lahat. Ang mana mula sa aking ama, ang aking kinabukasan. Ito ang tunay na dahilan ng engranding kasalang ito. Hindi ito isang selebrasyon, isa itong transaksyon. At ako ang kanilang produkto. Sa puntong yon, hindi na nakatiis si Dalisay. Sa isang sigaw na puno ng desperasyon, sinubukan niyang tumakbo paakyat sa entablado para pigilan si Hiraya. Hiraya, itigil mo na yan, tama na. Ngunit bago pa man siya makalapit, 2 malalaking security guard, mga taong personal na kinuha ni Malaya, ang humarang sa kanya. Nagpumigla siya, ngunit wala siyang nagawa. Ang lahat ng mata ay bumaling kay Luningning. Hindi na niya kinaya ang kahihiyan. Ang kanyang mga mata ay pumuti at walang lakas siyang bumagsak sa kanyang upuan na wala ng malay. Pinanood ni Hiraya ang lahat ng ito mula sa entablado. Ang kaguluhan, ang kahihiyanan ng 2 taong sumira sa kanya. Ngunit wala siyang naramdamang saya. Wala ring galit. Tanging isang malawak na espasyo ng kawalan. Isang nakakapagpalayang katahimikan. Ibinaba niya ang mikropono sa stand. Dahan-dahan niyang hinubad ang bagong singsing na ibinigay sa kanya ni Dalisay. Pagkatapos, hinubad niya ang kanilang orihinal na wedding ring. Ipinatong niya ang 2 singsing sa ibabaw ng mikropono. This is not a celebration of love, sabi niya. Sapat lang para marinig ng mga nasa harapan. Ang kanyang huling pahayag, this is a celebration of my freedom. Tumalikod siya at naglakad palayo sa entablado. Sa gitna ng nakabibinging katahimikan ng mga bisitang hindi makapaniwala sa kanilang nasaksihan, ang bawat hakbang niya palayo sa entablado ay isang hakbang palayo sa kanyang nakaraan. Sa labas ng bulwagan, sa ilalim ng papalubog na araw, naghihintay si Malaya. May dala itong isang simpleng bestida at isang pares ng tsinelas. Walang salitang namutawi sa pagitan nila. Isang tingin lang ay sapat na.
Niyakap ni Malaya ang kaibigan ng mahigpit. Tapos na, Hira. Tapos na, bulong nito. Ngunit habang papasok na sila sa sasakyan para tuluyan ng iwan ang lugar na yon, isang malakas na sigaw ang bumasag sa katahimikan. Si Dalisay, nakawala ito sa mga gwardiya. Ang kanyang perpektong ayos ay nagulo na. Ang kanyang mga mata ay puno ng galit at kabaluan. Tumakbo ito, papalapit sa kanila. Ang mukha ay isang maskara ng puot. Hindi pa tayo tapos, Hiraya. Sigaw nito. Ang boses ay paos. Hindi pa. Hindi mo to pwedeng gawin sa akin. Mabilis na itinulak ni Malaya si Hiraya papasok ng sasakyan at agad na isinara ang pinto, habang ang mga security guard ay muling hinahabol si Dalisay. Habang mabilis na umaandar palayo ang sasakyan, nakita ni Hiraya sa side mirror ang imahe ni Dalisay. Nagwawala. Sumisigaw. Isang taong nawalan ng lahat dahil sa sarili niyang kasakiman. Ang paraiso nila ay tuluyan ng gumuho. 6 na buwan ang lumipas. Ang iskandalong sumabog sa Paraiso del Sol Resort ay naging laman ng bawat balita sa loob ng maraming linggo. Tinawag itong The Wedding Scandal of the Year. Ang mga video at litrato ni Dalisay at Luningning ay kumalat na parang apoy sa social media. Ang kanilang pagbagsak ay naging mabilis at walang awa. Gaya ng inaasahan, kinasuhan si Dalisay ng kanyang mga pinagkakautangan. Ang kanyang kumpanya ay tuluyang bumagsak. Ang pangalan niyang dating kinaiinggitan sa mundo ng negosyo ay naging simbolo ng kahihiyan at panloloko. Ang huling balita ni Hiraya tungkol sa kanya ay nakatakda itong humarap sa maraming kaso ng estafa, habang ang bawat kaibigan na dumalo sa kasal ay tinalikuran na siya. Si Luningning naman ay naglaho na parang bula. Isinuka siya ng alta sosyedad. Walang tumanggap sa kanya. Ayon sa iilang nakakaalam, umupa siya ng isang maliit at sira-sirang apartment sa kabilang dulo ng syudad, namumuhay ng malayo sa karangyaan na minsan niyang pinangarap na agawin. Sa loob ng 6 na buwang iyon, hindi sila sinubukang kontakin ni Hiraya. Hindi rin niya inalam ang kanilang kalagayan. Para sa kanya, sila ay mga multo na lang ng nakaraan, mga alaala na kailangan niyang ibaon para tuluyang gumaling. Isang hapon, habang nag-aayos ng mga gamit sa kanyang pansamantalang tinutuluyan, tumawag ang abogado ni Hiraya. Attorney, kamusta po? Hiraya, may maganda akong balita, sabi ng abogado sa kabilang linya. Pinal na. Inaprubahan na ng korte ang annulment. Opisyal ng Malaya ka na. At ang kaso na sinubukan nilang isampal laban sa'yo dahil sa public humiliation ay ibinasura na ng piskal. You won. You won everything. Pagkababa ng telepono, hindi na pangiti si Hiraya. Hindi rin siya tumalon sa tuwa. Sa halip, umupo siya sa tabi ng bintana at tumingin sa labas. Isang malalim na paggaan ng pakiramdam ang bumalot sa kanya. Tapos na. Sa wakas, tapos na ang lahat. Kinabukasan, nilagdaan niya ang huling pirma sa deed of sale ng dati nilang bahay. Ipinagbili niya ito, kasama ang lahat ng alaala, mabuti man o masama, na nakapaloob doon. Habang papalayo siya sa bahay na yon sa huling pagkakataon, hindi na siya lumingon pa. Makalipas ang 1 linggo, muli siyang napadpad sa isang pamilyar na lugar. Sa kapihantahan, sa parehong lamesa sa sulok, naghihintay sa kanya si Malaya. Ngunit sa pagkakataong ito, iba na ang aura sa pagitan nilang dalawa. Wala ng tensyon, wala ng takot, tanging ang init ng kape at ang init ng kanilang pagkakaibigan. So ano na ang plano, Miss Free Woman? Nakangiting tanong ni Malaya. Sa halip na sumagot, inilapag ni Hiraya sa lamesa ang ilang travel brochures. Ang mga litrato ay nagpapakita ng mga luntiang burol, malalawak na karagatan, at payapang kalangitan. Batanes, simpleng sagot ni Hiraya. Wow, sabi ni Malaya. Tiningnan ang mga litrato. Mag-isa ka lang?
Tumango si Hiraya. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Oo, kailangan ko to. Para hanapin ulit yung Hiraya na nawala. Yung Hiraya bago ang lahat ng ito. Tinitigan siya ni Malaya. Ang mga mata nito ay puno ng paghanga. Ibang-iba ka na, Hira. Mas matatag, mas payapa. Dahil sa'yo, sabi ni Hiraya. Salamat, Maya. Sa lahat. Umiling si Malaya. Ginawa mo yan para sa sarili mo. Nilabanan mo ang sarili mong demonyo. Tumingin si Hiraya sa labas ng bintana. Pinanood ang mga taong naglalakad. Ngayon ko lang yata naiintindihan ang kahulugan ng pangalan ko, Maya. Hiraya. Ang bunga ng pag-asa at pangarap. Akala ko noon, yung perpektong pamilya ang pangarap ko. Pero siguro, ang tunay na pangarap ay yung mahanap ko ulit ang sarili ko matapos akong mawasak. Sa unang pagkakataon sa loob ng napakatagal na panahon, ngumiti si Hiraya. Isang ngiting totoo, isang ngiting payapa, isang ngiting walang bakas ng galit o sakit, isang ngiting nagmumula sa isang pusong unti-unti nang nabubuo muli. Sa wakas, bulong niya, halos para sa sarili na lang. Malaya na ako. Itinaas niya ang kanyang tasa ng kape, isang pag-toast sa bagong simula na naghihintay sa kanya sa abot tanaw. At diyan nagtatapos ang mapait, ngunit mapagpalayang paglalakbay ni Hiraya. Mula sa kaibuturan ng aking puso, isang taos-pusong pasasalamat sa inyong walang sawang pagsubaybay sa bawat kabanata. Salamat sa inyong pagsama sa bawat pighati, galit at sa huli, sa tagumpay at kapayapaan ni Hiraya. Habang isinusulat ko ang kanyang kwento, hindi ko maiwasang maramdaman ang bigat ng kanyang pinagdaanan. Ang bawat salita ay isang hamon, isang paglalakbay sa dilim ng pagtataksil, patungo sa liwanag ng pagbangon. Ang kwento ni Hiraya ay isang paalala sa ating lahat na kung minsan, ang pinakamatinding sakit ay nagiging daan upang matagpuan natin ang ating tunay na lakas. Ito ay isang paalala na ang pag-ibig sa sarili ang pinakamahalagang pag-ibig sa lahat at ang paglaya mula sa nakaraang masakit ay ang pinakamagandang regalong maibibigay natin sa ating sarili. Ngayon, nais ko namang marinig ang inyong boses. Ano ang pinakamahalagang aral na inyong natutunan sa kwentong ito? May bahagi ba ng paglalakbay ni Hiraya na tumatak sa inyong puso? Hinihintay ko ang inyong mga komento sa ibaba. Ang inyong mga salita ay nagsisilbing inspirasyon at lakas sa amin upang magpatuloy sa paglikha ng mga kwentong tumatagos sa puso. Hanggang sa muli nating pagkikita sa susunod na kwento, laging tatandaan na sa bawat pagsubok may bagong pag-asa. Kwentong Puso TV.